Ngayong araw nga ay pinuntahan ko ang magkakapatid na sina Miga, Gilbert at John Mark. May dala nga ako sa kanilang ulam na ito ang kanilang nire-request sa akin. Ito ay ang tilapia. Isa ito sa mga paborito nilang ulam. Medyo matagal na rin nga daw silang hindi nakakain ito dahil na rin sa kawalan at kakapusan ng pera ng kanilang ama. Dahil nga sa kanilang pinanggalingan ay talagang minsan ay walang trabaho ang kanilang ama. Sa loob ng isang linggo ay nakakapagtrabaho lamang ito ng 2 beses o 1 beses. Kaya pinapagkasya na lamang ang kita ng kanilang ama ng pambili ng bigas. Tanging asin na lamang daw palagi ang kanilang ulam. At dito nga na malapit na sila sa akin ay madalas ko silang binibigyan ng mga ulam, pagkain at kung ano man ang ating nabibigay para sa kanila. Dito nga ay napansin ko kay Miga habang siya ay naglilinis ng isda ay nakikita ko talaga kung paano siya gumawa nito. Sa murang edad nga ay alam niya na kung paano maglinis ng isda. Ang luto nga na gagawin ngayon ni Miga ay paksiw na may sabaw. Tuwang-tuwa nga ako sa batang ito dahil sa kanyang edad ay marunong na talaga siyang magluto. At napansin ko rin sa kanya, alam niya na kung paano patasin ang mga isda dito sa loob ng kalderong ito. Tinanong ko nga si Miga kung nasaan na nga ba yung binili kong kawali para sa kanila. Ito raw ay kinuha ng kanyang tiyahin at hindi na nabalik. Nakakalungkot mang isipin na dapat tulungan ang kanilang mga pamangkin pero kinukuha kung ano yung ating binibigay para sa kanila. Dito nga ay natapos na si Miga sa paglilinis ng isda. Ibali sinunod-sunod niya na nga ito ang paglagay ng mga ingredients. Bali naglagay lang nga siya dito ng bawang, sibuyas at saka luya. Alam niya na kung ano ang ingredients ng mga paksiw. Dito nga ay biniro ko si Miga kung paksiw lang ba ang kanyang niluluto. Marunong din daw siya magluto ng adobong manok at mga sabaw. Sabi ko nga sa kanya sa sunod na araw ay bibili kami ng manok para sa kanyang gagawin na adobong manok. Matagal-tagal na nga rin daw silang hindi nakakatikim ng adobong manok. Dito nga ay nilagay na ni Miga ang suka na ilalagay sa tilapia at nilagyan niya ito ng konting tubig para naman ay hindi maging matapang ang suka. Sa mga nagtatanong nga, ang mga kakapatid na ito ay hindi nag-aaral at hindi nakaranas sa pagpasok sa school. Dahil nga ay wala pang mga rehistro ang magkakapatid na ito. Sinubukan ko mangkunan sila ng rehistro pero nahirapan ako dahil ang kanilang ama ay walang rehistro at kanyang ina. Ang sabi nga sa akin ng munisipyo sa register office na kailangan kumuha muna ng rehistro ang kanilang ama at ina bago sila mabigyan. Dahil na rin sa kahigpitan ngayon simula na nangyari kay Alice Go. Nakakaawa ang mga batang ito dahil nahirapan tayo kung paano kumuha ng birth certificate. At kung mayroon man kayong alam kung anong gagawin natin, paki-comment na lang o di kaya i-message nyo ako sa aking Facebook page. Dito nga ay naluto na ang paksiw ni Miga at kakain na nga sila dito ng tanghalian. Bali nga pala ay mayroon silang kuya na ang pangalan ay si Aljon. Si Aljon naman ay parating natutulog at ang kanyang ate naman at kung saan-saan pumupunta. Kaya naman ang nag-iintindi na lang sa kanila ay itong si Miga kundi nga si Gilbert. Ito nga pala ang kapatid ni Miga na si John Mark. Ito yung isa sa ating natulungan ng hospital at napalabas natin. Ngayon nga ay malakas na siya ulit at nakakatawa na ng maayos. Dito nga kumain na sila ng sabay-sabay. Bale si Miga nga ang nagsasandok ng kanilang kanin at ulam. Sabi nga sa akin ni Miga, ang paborito niya nga daw sa part ng isda ay itong ulo. Nakakatuwang isipin na sa kanyang murang edad
ay marunong na mag-alaga ng kanyang mga kapatid. Kaya mga kababayan, pakishare po ako ng bidyong ito at sa ating mga vlog para mas marami tayong matulungan ng mga batang katulad nito. God bless po at maraming salamat sa inyo.